hanapin niyo muna, nasaan na yoong mga ipinangako sa inyo ng administrasyon. Dahil kung wala ang mga pinangako sa inyo, yun ang dapat niyong hinahanap. Yung, nasaan si VP Sara, Boss Dada, sabi ni Miss Lovely. Wherever she is, ganito yan ha. Before the flood, mag-strike sa Metro Manila, matagal nang nakalive si Inday Sara. Kaya nga rin yan hindi umattend sa SONA. Alam niyo yung pagpunta ni Inday Sara sa Bohol para pumunta doon sa makiramay doon sa namatay na gobernador ng Bohol. Alam mo ba na nakalive na siya noon? Since July 19, alam niyo ba na nakalive na si Inday Sara? And itong flight na ito, wherever she's going, if totoo nga na talagang lumabas siya ng Pilipinas, is ano yun, karapatan ng isang empleyado, even ng gobyerno, na magkaroon ng mga leave, di ba? Tang-ina nyo si Bongbong Marcos nga, panay ang leave ng Pilipinas. Di ba? Kada may bagyo, umaalis pumupunta sa ibang bansa Ilang bagyo na yung nakalipas Ilang bagyo na yung nakaraan Lahat naman alis ng alis yan Si Inday Sara ngayon lang umalis. Nagalit pa kayo mga tanga? Nagigets yung yung ibig kong sabihin. Galit na galit pa kayo kay Inday Sara na umalis siya ngayon? Una sa lahat, presidente ba siya ng Pilipinas? Ba't niyo siya hinahanap? Akala ko ba si Inday Sara bobo sa trabaho? Akala ko ba si Inday Sara hindi karapat-dapat sa Pilipinas? Akala ko ba siya ang pinakatamad na trabahante ng Pilipinas? Ba't nyo hinahanap si Inday Sara kung tamad siya? Bakit nyo hinahanap yung hindi naman dapat nagtatrabaho? Sa totoo lang. Bakit? Tsaka bakit nung si Leni Robredo yung umalis at hinanap din siya, natatandaan niyo nagkaroon ng bagyo sa Naga, kung saan tagaroon siya. Tapos umalis siya to attend a family reunion in the US. Bakit nung si Leni Robredo yung hinahanap ng tao dahil hinagupit yung yung probinsya niya. Probinsya niya yun. Ang Davao naman, probinsya ni probinsya ni Inday Sara ang Davao. Hindi naman hinahagupit ang Davao di ba? Kasi yung mga mabait ang mga tao dito. Ang hinagupit noong kay Leni Robredo, yung Naga, umalis siya. Iba yun. Okay? So ngayon, bakit nung binabati ko si Leni Robredo nung panahon na yun, panay ang tanggol nyo? Tapos ngayon na si Inday Sara umalis, na matagal naman nang nakaplano yun, nagagalit kayo. Besides, si Inday Sara, kahit umalis yan, yung OVP, gumagana yan. Ano naman magagawa ni Inday? Hihigupin niya lahat ng baha sa Metro Manila? Na bumabagyo, Inday, dapat nandyan ka. Anong gagawin ni Inday? Patitigilin niya yung bagyo? Hihigupin niya lahat ng baha? At kailangan nandyan siya? Ang tanong, yung bang kanyang opisina natulog lang nung umalis siya? Di ba yung opisina niya hanggang ngayon nagkakandak ng mga relief operations? Di ba? So, ibig sabihin, maayos. Iniwan niya, na-delegate niya ng maayos at nako-coordinate niya ng maayos yung trabaho sa OVP even though naka-leave siya. She's on leave now. Lahat tayo may karapatan para mag-leave. Di ba, Ma'am Kish? Di ba patawa-tawa ka dyan? So, hindi ba kayo mga engot? Ba't hinahanap niyo si Inday? Hindi naman siya presidente. Akala ko ba tamad siya? Ba't niyo siya hinahanap? Ha? Akala ko ba, wala siyang kwentang vice president. Bakit niyo siya hinahanap? Hanapin niyo siya kung may silbi siya sa bayan. Ang dapat kasi na hinahanap niyo, yung gobyerno. Kasi yung gobyerno ang may mandato na solusyonan itong problema na ito.
Ano? Problema niyo sa mic ko. Yung mic mo, lipat nyo sa may batok sa kabila para malakas ang boses. Okay na yan. Ayos na yan. Huwag nyo nang ano yan. Nabangga daw ng barko ang 5,500. Anak ng tinapay, 5,500 na barko yung bumangga. Ang dami naman barko niyan. Bakit? Yung flood control system na sinasabi nila 5,500, isang infrastruktura lang yung yung nagpapaandar. Anak ng tinapay, lokohin yung lelang ninyo. Buti sana kung 5,500 na barko, yung pare-parehas na bumangga. Hindi. Di ba? Hindi ba kayo sa mga tanga? Nasaan yung mga naghahanap dyan kay Inday Sara? Asan yung mga naghahanap kay Inday Sara? Hinahanap nyo na si Inday Sara, wala pang nagagawa yung administrasyon. Yun ang hanapin nyo. Kasi every time na nagkakaroon ng bagyo sa Pilipinas, prior to this, nangyari na to ngayon na Karina, may namatay nga, may bagyo nga sa Bulacan, may namatay nga ng mga rescuers. Nasaan si BBM noon? Nandoon sa Singapore, nanonood ng karera. Yun ang dapat na, yun ang mali. Yung dinudurog na yung Pilipinas, presidente ka, may mga namamatay pang mga tauhan mo, tapos ikaw nanonood ka ng karera. Hindi ka nakalive nun, It was just a weekend. Ang parang sinasabi nila, weekend yun So, dapat pag weekend, rest day. Walang rest day, presidente. Unless magano ka. Unless mag-leave ka. Araw-araw nga kayo nagde-date ng misis mo. Pinapakita nyo pa. Wala nga makakain yung mga pamilya rito sa Pilipinas Tapos kayo pa-date pa. Di ba? Sana mga bata kayo. But sana kung nag-honeymoon kayo, gusto nyo pa magkaanak. Hindi na mga kulubot na kayo Tapos may pa-date pa kayong nalalaman. Yan yung mga insensitivities na dapat tinitingnan natin. Hindi si Inday Sara. Walang hiya kayo. Si Inday Sara pa yung yung hinahanap ninyo Pucha yan, si Inday Sara nga ang si Inday Sara nga ang numero 1 pinakamataas ang trust rating sa Pilipinas. Umamin na kasi kayo na hindi nyo kaya pag wala si Inday. Di ba? Aminin nyo na kasi, hindi namin kaya pag wala si Inday Sara. Ganon. Para at least nagkakaintindihan tayo. Para kayong hanap ng hanap sa nanay nyo. Nasaan si nanay? Nandiyan naman si tatay. Ba't hinahanap nyo si nanay? Di ba? Si tatay walang silbi, kaya hinahanap namin si nanay. Si tatay hindi marunong magluto, kaya si nanay hinahanap namin. Yun ang sabi ni Master Judea. Di ba? Nandel Bunagan. Good morning. Good evening na sa'yo. Hindi nyo kaya pag wala Duterte. Hindi kayo mananalo pag wala Duterte, Kaya hindi nyo rin kaya pag wala Duterte. Aminin nyo na yan. Hindi kayo magfa-function. Hindi kayo pakikinggan ng tao kung wala kayong bahid ng Duterte na nandiyan dyan sa administrasyon nyo. Wala. Binwisid nyo si Inday. Galit na galit kayo kay Inday. Hanap kayo naman ng hanap kay Inday. Punta ka doon, Jude, nandun sila, naliligo na sila ron kanina. Sila MJ, naligo na sila doon, MJ Mondihar. So ayun na nga yung sinasabi natin kanina, mabalik tayo kanina, yung flood control system ng mga mga mokong na yan. Tingnan mo, mismong langit na ang nagpatunay na sinungaling sila. Mismong langit na ang nagsabi na tingnan nga natin kung totoo yung sinasabi ni Presidente na 5,500 flood control system yung kanilang na complete or na facilitate. Tingnan mo. Sunog. Ubos. 500 million na naman na dolyar ang kukunin nila sa World Bank para dito sa mga di umano infra na nasira. Marites Brown, maraming salamat. We need to take good care of our country. Sabi niya. And all the Dutertes, of course, we will. Kaya nga ini-expose namin yung mga tao na gumagamit lang sa mga Duterte para sa pansariling kapakanan. May mga tao po na gumagamit sa mga Duterte, lalong-lalo na sa maisog, para gawing platform para sa pagtakbo nila sa 2025. Tingnan nyo yan. Makikita nyo yan. Kung sino-sino yung mga nandiyan na may mga pangarap. May mga pangarap sa buhay. Kasi para sa akin,
Kung meron man dapat na kumandidato para sa 2025, mga Duterte yun. Besides, sila naman talaga yung gusto natin. Yung ibang mga nasa maisog na kakandidato sa 2025, lalong-lalo na kung sa tingin ninyo makakatulong sa bayan natin, okay yan. Pero yung iba dyan, hindi lahat yan, pero yung iba dyan na merong mga pansariling agenda na ginagamit yung maisog, ginagamit ang mga Duterte, ginagamit sila Pastor Apollo Kibuloy para lang sa pagpropaganda at para lang mapabango yung mga sarili nila. At in the process, baka sakaling iboto nyo sila, kayo nang bahala kung sino-sino yung mga... Nakikita nyo naman yan. Di ba? So sabi nga, umangal na ang langit sa SONA. Totoo. Umangal na ang langit sa SONA. Umangal na talaga ang langit sa SONA. As in, pinakita sa kanila ng langit na sinungaling kayo. Sinungaling ka, Presidente. 10 ng mga sekretaris mo, sinungaling kayo. Wala kayong mga trabahong binigay sa tao. Hirap na hirap ang mga Pilipino eh. Ofelia Aquino, salamat po sa pagpapamember. Wala kayong mga trabahong binigay sa Pilipino. Wala kayong magandang ibinigay sa ekonomiya. Besides, yung sinasabi ninyo na 2,000 jobs ang generated ng pledges. Pledges pa lang, paano mag-generate ng trabaho ang pledge? Estimated pa lang yun. Binibilang nyo na yung binibilang nyo na yung itlog. Mali. Binibilang nyo na yung sisiw. Hindi pa man nilalabas yung itlog. Para kayo nagbilaw ng, magkakaroon tayo ng 100 sisiw. 100 sisiw, hindi pa nga nangingitlog yung manok. Paano kung mabaog yan? Di ba? Yun lang yan. Hearsay pa lang yan. Sabi nga ni Ninong Randel Bonagan. Lahat yan, vision pa lang. Lahat yan, pangarap at pangako pa lang sa kanila. Pero binibilang na nila as achievements nila. Papaano kaya nga achievement Nakuha mo na. May resulta na. Yun ang achievement. Hindi po achievement yung ipinangako sa'yo. Hindi mo pa syota Nililigawan mo pa lang. Pinaasa ka pa lang niya na balang araw sasagutin ka rin niya. Basta matyaga ka lang. Tapos ipagkakalat mo na girlfriend mo na. Tama? Tama? Hindi pa kayo nag-holding hands. Hindi pa kayo naghahalikan. Pero sinasabi mo na 12 ang magiging anak ninyo. Pwede ba yun? Hindi mo pwedeng bilangin as achievements mo yung mga bagay na wala naman, na hindi mo naman nahahawakan at hindi mo napapakinabangan. Ganon yan, mga bossing. Ganon yan. Manliligaw ka pa lang Inassume mo na nasasagutin ka porkit nanligaw ka. Hindi ka pwedeng ganoon. Hindi pwedeng hopya ka. Hindi porkit nanligaw ka, sasagutin ka na. Kaya yung mga pledges na yan, lahat yan, puros pa lang yan. Puros mga, kumbaga, ipinangako pa lang sa iyan parang jowa mo. Or, yung one yan, hindi pa nasusungkit. Tama. Yan yung ipinangako sa inyong buwan at araw. Na, alam nyo naman for a fact na hindi darating yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Langit na mismo ang nagsasabi ng mga sinungaling kayo. Kaya kita mo naman, Diyos na ang gumawa ng paraan para ma-expose etong mga sinungaling sa gobyerno. Flood control system, 5,500. Nagkaroon ng white water rafting sa Metro Manila. Nakita niyo yung ko? Thank you very much. Felina Salinas, naku po, maraming salamat sa iyo, Felina Salinas. God bless you. Mabuhay ka. Ang dami na ninyong pinapangakong bago Pangatlong SONA nyo na to, yung unang SONA nyo, wala pa kayong nagagawa. Kasimple-simpleng unity nga, hindi nyo na-sustain. Kasimple-simpleng unity, hindi nyo man lang na-maintain. Yung pa kayang Pilipinas na ang laki-laki, relasyon nyo nga Relasyon nyo kay Inday Sara, hindi nyo maayos-ayos. Yung relasyon nga ng pamilya nyo Gulo-gulo kayo.
Di ba? Si Amy Marcos, kaaway nyo, kapamilya nyo pa yan. Hindi nyo maayos yung pamilya nyo, aayusin nyo pa yung Pilipinas. Di ba? Again, maraming salamat po sa iyo, Madam Felina Salinas. God bless you. Mabuhay ka. Sana po, Ma'am Felina Salinas, ay happy ka this week. At sana po ngayong araw na to, matutulog ka ng mahimbing at bumalik sa iyo yung blessing na ibinigay mo sa channel natin. Siksik, liglig, umaapaw. 10 ulit ang biyaya na ibabalik sa iyo ng Panginoon. Di ba?